Alam mo ba kung paano namatay ang lahat ng miyembro ng Akatsuki? Alam naman natin na talagang malalakas at underrated ang lahat ng miyembro ng Akatsuki. So now, alam ko at alam nyo din naman kung paano sila namatay, lalong-lalo na yung mga true fans ng Naruto. Ang unang-una nga sa ating listahan ay si Master Sasori, isa din sa pinakamahuhusay na puppet user na nanggaling sa Suna. Habang dinampot nga ng Akatsuki si Gaara, hanggang sa natagpuan nila ang kinaroroonan nila Deidara at Sasori, at dito na nga nagsimula ang matitinding bakbakan sa pagitan nila Lola Chiyo, Sakura at Sasori. Sa sobrang ganda ng labanan sa pagitan ng puppet master na si Lola Chiyo at samahan pa nga ng lakas ni Sakura laban kay Sasori, ay natalo nga itong si Sasori dahil sa hindi napansin ni Sasori yung atake ni Lola Chiyo. At nasaksak nga ito sa parte ng katawan na pinagkukunan ng chakra, at yun nga yung nakitang kahinaan ni Lola Chiyo, at yun nga yung pinakamaliit na parte ng katawan na posibleng yun ang kahinaan na meron si Sasori. At tama nga si Lola Chiyo. Isipin nyo na lang guys, kung walang parte ng katawan ng tao itong si Sasori, sa malamang ay never itong mamamatay. At yun nga yung naging dahilan kung bakit namatay si Sasori. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay si Deidara, na alam naman natin na labis-labis ang pagmamahal nito sa sining, at ang paniniwala nga nito sa sining ay ang sining ay sumasabog. At partner nga sila ni Sasori. Bago nga sumali itong si Deidara sa Akatsuki, nakalaban niya muna si Itachi at naranasan nga niya ang genjutsu ni Itachi. Dahil nga sa gusto niya makapagiganti, sumali nga siya sa organisasyon at sinabi na may kipaglaban ulit siya kay Itachi sa takdang panahon. Ngunit nga bago nga niya makaharap ulit si Itachi, nakaharap niya muna si Sasuke at dito nga sila naglabang dalawa. Habang pares na silang nanghihina, si Deidara ay nakaisip ng isang ultimate attack na kung saan ay pasasabugin niya ang kanyang sarili. Dito nga ay pinasabog niya ang kanyang sarili at inisip na mapapasama si Sasuke sa malakas na pagsabog. Honestly, hindi naman talaga napatay directly ni Sasuke itong si Deidara. Kumbaga namatay si Deidara sa mismong kagagawan niya, napasabugin ang kanyang sarili. At yun yung dahilan kung bakit namatay si Deidara. Ang pangatlo sa ating listahan ay si Yahiko. Isa nga si Yahiko sa una at naging kasama nila Nagato at Konan. At noong 3rd grade ninja war nga ay tinuruan ni Jiraiya ang tatlo na mga ninjutsu at taijutsu. Sa madaling salita ay mga estudyante ito ni Jiraiya. Si Yahiko rin ang founder o leader ng samahan na Akatsuki. Sa episode 173 nga ay nagkaharap sina Yahiko, Nagato, Konan at Hanzo. Dito nga ay nabihag ni Hanzo si Konan. At kalaunan nga ay gusto ni Hanzo na magpataya ng dalawa na si Yahiko at Nagato. Inutusan ni Hanzo itong si Nagato na patayin si Yahiko. Ngunit hindi kayang gawin ni Nagato na patayin ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit itong si Yahiko ay siya na mismo ang nagpasaksak sa kunay. At yun ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang pang-apat naman ay si Juzo. Si Juzo ay member ng 7 Ninja Swordsmen of the Mist, na kilala sa paggamit ng espada. At siya rin ang kauna-unahang partner ni Itachi sa Akatsuki. Nagkaroon nga ng isang misyon itong si Juzo at Itachi na pumunta sa bayan na kung saan mismo nanggaling itong si Juzo. At dito nga nila nakalaban ang Port Mizukage. Ito nga si Port Mizukage ay isa ring Jinchuriki at gaya nga ni Killer Bee ay kaya nga din niya mag-transform into Tail Beast. Umatake nga itong Port Mizukage na malakas na chakra na tinatawag na Bijudama at tinry nga itong salagi ni Juzo. After nga nun ay dabali ang espada ni Juzo at tumusok sa kanyang katawan. At hindi na nga nakasurvive itong si Juzo. At yun na nga yung dahilan kung bakit siya namatay. Ang panglima naman sa ating listahan ay si Itachi, Uchiha, na kilala bilang may pinakamalakas na technique na genjutsu. During labanan nga nila ni Sasuke at Itachi ay ipinakita ni Itachi kung gaano nga siya kalakas. At yun din yung kauna-unahang beses na nakita ni Sasuke ang Susanoo. Dito nga guys ay hindi mismo si Sasuke ang pumatay sa kanyang kuya na si Itachi, kundi yung kanyang sakit na hindi mismo sinabi sa series. Ang alam lang natin ay may malala si Itachi na sakit na dulot ng sobrang paggamit ng Sharingan. Ang alam lang natin ay may side effect ang paggamit ng Sharingan sa taong gumagamit neto. At yun ang dahilan kung bakit namatay si Itachi dahil sa kanyang sakit
na hindi natin alam. Kaya hindi mismo si Sasuke ang pumatay kay Itachi kundi ang kanyang sakit. Ang pang-anim naman sa ating listahan ay si Kakuzu. Ito namang si Kakuzu ay nabuhay ng napakahabang panahon. Kasabay netong nabuhay ang kauna-unahang Hokage ng Konoha na si Hashirama Senju at nakalaban niya pa nga ito. Si Kakuzu ay nagtataglay ng 6 na puso. Kumbaga sa laban ay kailangan mo nga muna patayin si Kakuzu ng 6 na beses bago mo nga siya tunay na mapatay. Si Kakuzu rin ay may taglay ng 4 na elemento, which is ang water, fire, lightning, and wind. Kahit nga mismo si Kakashi ay sobrang nahirapan ng labanan niya ng harapan itong si Kakuzu. Fast forward na nga tayo mga idol. Nang dumating nga sila Naruto at Master Yamato at ang iba pa, dito na nga nilabanan ni Naruto na mag-isa itong si Kakuzu gamit ang kanyang bagong technique na wind release, Rasen Shuriken. Sa pangatlong attempt nga ni Naruto na itesting kay Kakuzu ang kanyang bagong technique ay tumama nga ito kay Kakuzu. At dito nga lobhang nasugatan si Kakuzu na halos hindi na nga siya makagalaw dahil sa atake ni Naruto. At after nga nun ay tuluyan na nga siyang tinapos ni Kakashi gamit ang Raikiri at yun ang dahilan kung bakit namatay si Kakuzu. Ang pang-7 naman ay si Nagato. Si Nagato nga ang huling path ng 6 Path of Pain at siya rin ang kumokontrol kay Pain mula sa malayo. Pagkatapos nga natalunin ni Naruto ang 6 na landas ni Pain ay dali-dali nga itong pumunta kay Nagato para personal na makausap sa mga iilang bagay. At dahil sa pagkabigo na hulihin si Naruto, nakipag-usap nga ito kay Naruto at dito nga masinsinan na kinausap ni Naruto si Nagato at kung bakit niya nga ginagawa ang mga bagay na ginagawa niya. At dahil sa Tokno Jutsu ni Naruto ay ginamit ni Nagato ang Rini Rebirth sa Konoha dahil para mabuhay ang lahat ng ninja na namatay sa pag-atake ni Pain sa Konoha, kasama na dito si Kakashi. After nga gamitin ni Nagato ang Rini Rebirth ay binawian na nga siya ng buhay at yun ang dahilan kung bakit nga namatay si Nagato. Ang pang-8 naman sa ating listahan ay si Kisame. At ito nga ang pangalawang partner ni Itachi pagkatapos mamatay ni Juzo. Masasabi ko nga na malakas talaga itong si Kisame at isa rin siyang banta sa isa sa mga miyembro ng Akatsuki. Well, nung mga laban nga ni Kisame itong si Might Guy, ay halos wala nang ang panama itong si Kisame kahit nga nasa tubig na siya at dito nga nagdelikado ang buhay niya. Kalaunan nga ay nahuli itong si Kisame ng mga taga-Konoha at sa sobrang loyal neto at para na rin hindi makuha ng mga importanteng mga impormasyon ay nagpakamatay nga ito at nagpakain sa sinamon niyang mga pating at yun ang dahilan kung paano at bakit siya namatay. Ang pang-9 naman sa ating listahan ay si Konan. Ang teknik nga netong si Konan ay ang mga paper bomb sa labanan. Dahil nga wala na si Yahiko at Nagato sa Akatsuki, umalis na nga din itong si Konan. Kumbaga tumiwalag na nga rin siya after mamatay ni Nagato. At dito na nga nangyari ang labanan nila Konan at Obito, na kung saan ay nakita natin for the first time yung tunay na lakas ni Konan. During this laban nga nila Konan at Obito, ay dito na nga pinasabog ni Konan ang inipon niyang 600 million paper bombs upang tapusin lamang ang buhay ni Obito. Ang 600 million paper bombs nga ay 10 minutong walang tigil na pagsabog. Ngunit nga sa kasamaang palad ay di niya akalain na di pala sapat ang lahat ng yun para patumbahin at patayin niya si Obito. At dahil nga sa isang Uchiha itong si Obito, kaya nga niyang gumamit ng Izanagi. At dahil dun nga ay nakahanap ng tiyempo para mapatay ni Obito si Konan. At dahil nga sa mga natanggap na atake ni Konan, ay dito na nga nagsimulang manghina si Konan. At kalaunan nga ay namatay. Ang pang-10 naman sa ating listahan ay si Black Zetsu. Si Black Zetsu nga ay kasabay na nasil kasama si Kaguya. Ito nga yung time na unti-unti nang nasisil si Kaguya. At binalikan nga ni Naruto itong si Black Zetsu para isama sa pagsil. At ang laging kasama ni Black Zetsu na si White Zetsu ay namatay din. Dahil nga din sa kanyang pag-appear sa summit ng mga Kage. Dito nga ay sobrang bilis ng Raikage at hindi napansin ni White Zetsu na nasa likod na pala niya ang Raikage. At dito nga sinakal at tuluyang namatay si White Zetsu. Ang pang-11 nga sa ating listahan ay si Hidan. Si Hidan ay isang immortal na hindi namamatay. Ngunit nung maglaban nga sina Shikamaru at si Hidan sa loob ng kagubatan ng mismong pagmamay-ari ng angka nila Shikamaru, dito nga ay pinasabog ni Shikamaru si Hidan na dahilan ng pagkahiwa-hiwalay ng katawan ni Hidan.
At binoon nga ni Shikamaru si Hidan sa ilalim ng lupa upang walang makarinig at hindi na ulit mabuhay. At yun ang dahilan kung bakit namatay si Hidan. Panghuli at walang iba sa ating listahan ay si Obito Uchiha. Si Obito Uchiha nga ay masabi ko na pinakamalakas na naging kalaban nila sa 4th Great Ninja War. Dahil sa kanya mga eye technique at tumatagos nga lang ang mga atake ng kalaban niya sa kanya. Si Obito nga ay naging Jinchuriki din ng 10 Tails at kahit nga mismo si Naruto at Sasuke ay magtulong, ay sobrang nahirapan pa rin na kalabanin itong si Obito. At kalaunan nga ay natauhan itong si Obito dahil sa pakikipag-usap neto kay Naruto dahil nga sa Talk no Jutsu ni Naruto. Fast forward na nga tayo. Sa nakikipaglaban na nga sila Naruto at Sasuke kay Kaguya at tumulong nga din itong si Obito upang maligtas ang sangkatauhan. Habang nakikipaglaban nga kay Kaguya ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay upang maligtas sina Sasuke at Naruto sa pag-atake ni Kaguya. Pagkatapos aluhin ni Obito ang all-killing Ash Bones ni Kaguya na para sana kay Naruto at dito na nga unti-unting naging abo si Obito. At yun nga ang ikinamatay ni Obito. Dito na nga nagtatapos ang video na ito mga idol. Sana magustuhan nyo nga ang video na to. Wag nyo rin kalimutan na mag-like, comment and share and follow nyo na rin yung page na to for more video. Maraming salamat sa inyo.